Inosente ba sila? Or baka may foul play talaga? So yan ang sitwasyon ngayon ng dalawang dinakip na OFW sa Japan. Matapos na nakitaan sila doon sa crime scene right after mangyari ang insidente. Ang nangyari kasi, ang dalawang mag-asawang Hapon na ito na nasa 50s-ish na sila ay natagpuang wala ng buhay ng mga otoridad na nag-investigate sa kaso. Tapos natagpuan nila ito sa ilalim ng floor. So upon investigation, lalo na sa forensics, no, nakitaan nila sa autopsy na may mga tama sila sa dibdib. Ayan. So basically, parang mukhang may nangyari talaga, no? Napag-alaman din nila na itong dalawang biktimang ito ay parents pala ng boyfriend or partner ng Pinay OFW. Tapos meron din palang silang anak, no? Kaya no wonder siya ang isa sa mga persons of interest at yung isa pang OFW na lalaki from the same province. Kaya dinakip sila and undergoing pa ngayon yung investigation. So eto na yung flow of the story, no? Sa magkahiwalay na CCTV footage, nakitaan ang dalawang Pinoy OFW na ito na patungo doon sa bahay na scene of the crime incident, no? Tapos nakitaan din sila na parang meron silang dinidispose na mga damit na may parang mukhang bakas daw na fluid, mga ganon. And then umalis na sila. Tapos doon na din dumating yung anak, pangalan na anak ng mag-asawang biktima, no? Tapos napansin daw ng anak na ito na parang wala yung magulang, tapos may mga bakas na bloody. So nagkaroon na siya ng suspecha doon at tumawag na siya ng otoridad. So nung dumating ng mga otoridad doon, chinek nila, hinanap nila yung parents, no? Tapos pumunta sila sa may storage, sa may floor, kasi may storage yung bahay. Then binuksan nila, doon na tumambad yung lifeless bodies ng mga magulang ng panganay na anak. So I'm not sure kung ito yung boyfriend ng Pinay o kaya kapatid ng boyfriend niya. So dahil doon, nadampot na yung dalawang Pinoy OFW na nakita doon sa CCTV and currently undergoing na yung investigation hanggang ngayon. Bale, hindi ko muna i-disclose ang personal information ng dalawa except sa kung taga saan sila. So, they are both from Nueva Ecija province. And magkakaroon tayo ng disclaimer na i-base ko yung kwentong ito according sa reports sa news. So, makikita nyo sa mga pictures yung mga credible news agencies na nag-report sa tungkol doon sa current situation ng mga Pinoy OFW sa Japan. Bakit nga ba nadawit ang dalawang Pinoy OFW na ito sa Japan? Dahil sa pagpanaw ng mag-asawang Hapon na ito. Yung isang tinitignang anggulo is nakita kasi sila doon sa CCTV na magkasama. Tapos, meron silang parang dinidispose na allegedly na damit na parang may bakas na mga stains ng parang katawan ng parang fluid sa katawan ng dalawang biktima. Number 2 naman na tinitingnang anggulo is nagkaroon ng match, no, doon sa DNA sampling na isinagawa ng forensic expert doon sa Japan, no. So nagmatch yung kanilang siguro fingerprint, mga ganyan, o kaya mga hair, mga ganon, o kaya mga fluids din nila na nandoon sa crime scene, especially sa floor, sa wall, ayan, kung saan-saan. Ang pangatlo naman ay umamin ang dalawang OFW na ito na nandun sila sa scene and iniwan nila ang katawan ng dalawang 50 years old na mag-asawang biktima doon sa scene of the crime na under investigation ngayon. Dito naman tayo, the other side of the story. So, nakuha na ng pahayag sa relatives ng mga dalawang OFW na to at posible na may di umano'y frame up na nangyari, no? Kasi sa pagkakakilala nila sa dalawang OFW, sa kanilang relatives na dalawa, hindi daw sila pasaway nung nandito sila sa Pilipinas, wala daw silang nakita na away, mga ganun. Hindi pala away, yung mga nakadetain, mabait talaga daw sila dun sa kanilang bahay, no? Pero, hindi daw sila magkakilala. So, sabi ng side ng OFW na babae, never daw niyang nabanggit yung OFW na lalaki na to, na
same sila ng province. Ganun din ang sinabi ng relative ng lalaki na OFW na never niyang binanggit about sa babaeng OFW na sangkot din sa kasong ito. So, parang sinasabi ng dalawang relative na hindi daw talaga sila magkakilala. Ang isa pang pwedeng tinitignang anggulo ng relatives ng mag-asawa ay maaari daw na sinet up na sa paraan na tinawagan yung dalawang Pinoy OFW na pumunta sa crime area doon sa bahay ng mga biktima after na nangyari na yung incident. So, para ang labas is makikita sila sa CCTV, tapos matatakpan yung mga DNA evidence, and totally na sila na yung madidiin sa kaso doon sa pagpaslang ng mga magulang ng boyfriend ng Pinoy OFW. Pero ayon sa kinatawan ng DFA, hindi pa umaamin or wala pang inaamin ang dalawang Pinoy OFW. Kaya yun lang yung ikinasa sa kanya na abandonment of the corpse or yung bangkay ng dalawang wala nang buhay na mga biktima, no? So, ready naman ang embassy ng Pilipinas sa Japan na mag-provide ng legal assistance na in-expense sa government ng Pilipinas para matulungan ang dalawang Pinoy OFW na nasangkot dito sa for me, isolated case na nangyari sa Japan. Nagkaroon tuloy ng negative feedback tsaka negative impression ang mga lokal doon towards sa mga Pinoy, no, dahil sa kasong ito. So, hindi talaga natin may iwasan na magkakaroon talaga ng siguro pwedeng false impression towards sa Pinoy kahit na pwedeng sabihin natin na isolated incident ito. And under investigation pa naman yung case may mga nababasa na ako na parang medyo may galit towards sa Pinoy, no? Damay na pati yung mga ibang Pinoy OFW na parang nagiging negative tuloy ang tingin sa atin. So, yun yung isang nakakalungkot na pangyayari dahil sa insidenteng ito. My reaction is that ito siguro yung isa sa mga nightmare ng mga OFW na pupunta sa ibang bansa, no, para makipagsapalaran o kaya mga Pinoy tourist sa ibang bansa na pwedeng ma-frame up. So, ang reason dito is parang nakakatakot, no, na mangyari sa atin ito. Tapos ang isang concern pa is wala kang masyadong mga relatives, wala kang masyadong mga kakilala na pwedeng tumulong talaga sa'yo kasi nasa ibang country ka, iba talaga yung rules doon, and alam mo yun, parang sarili mo lang talaga ang pwede mong maasahan sa buhay mo. So, kailangan mo talaga magpakatatag. You should be always physically strong, healthy ka lagi, mga ganon, emotionally strong ka, para kahit na anong pagsubok, kaya mong malampasan. Pero sa mga ganitong klaseng sitwasyon, ang hirap, no? So, I am always praying na sana malutas ang kasong ito at lumabas na kung ano yung talagang totoo, no, sa kaso ng OFW, and hopefully ma-absuelto sila sa case. So, siguro ang lesson dito is siguro wag laging mag-trust kahit na boyfriend mo or girlfriend mo pa yan, kasi hindi mo pa rin alam ang tunay na ugali or tunay na kulay na yan. Kasi kapag may saltik talaga ang nobya mo or nobyo mo na hindi mo alam, pwede ka talagang mapasubo. And ang pinaka-worst dito is katulad ng case ng dalawang OFW na pwede ka talagang makulong, no? In expense of others. Yung mga ganun, yung magbe-benefit sila sa expense mo. So, yun yung meaning ko. So, I hope na makalusot talaga sila sa kasong ito. So, that's it, guys. I hope na nakarelate kayo dito sa video, and I hope may natutunan din kayo sa video na ito. So, kung nagustuhan nyo ang story ko, mag-subscribe lang kayo, mag-follow lang kayo sa mga social media platforms ko. The Story of Anthony or Story of Anthony. So, that's it, guys. Thank you and have a wonderful day.